Lights, camera, action. Bossing! Sige nga. Kamusta ang buhay-buhay? Ano yan? Oo. Testing lang naman. Ano ka ba dito? Yan na. Naka-record na yan. Parang masyadong bang mataas, no? Hindi ko lang. Okay lang ba? O kasi pag binaba mo na, makita naman paa natin. Pangit. Hindi naman tayo kaseksihan, no? Okay naman. Okay. Uy, sa gitla, pakilala muna tayo. RTV. Ayan, kasama natin si RTV. At syempre, ang inyong lingkod, si Momon. TV. Ayun, at ngayon nagkaroon tayo ng konting... Salo-salo. Salo-salo ba to? Wala naman, dalawa lang tayo eh. Konting shot-shot. Konting shot-shot. Hindi kasi si Brad, binalik niya yung TV ngayon. Binalik niya. Kasi bati na kami. Bati na kami, binalik niya na eh. Dahil nung naglalablab pa kami dalawa, binigyan ko siya ng mga gamit. Inaway niya ako. Binawi ko ngayon lahat nung binigay ko. Nasira kasi Brad. Nasira. Hindi, nasira yung TV. Nasira relasyon natin. Hindi, nasira yung TV. Ngayon, sabi ko, Brad, ba't hindi nagana yung yung TV? Sa mga hindi pala nakakaalam dyan, ang trabaho pala dito ni RTV, ayun, RTV dahil nag-aayos ng TV. Hindi, nagkakabit ng TV. Nagkakabit, kaya nga Raymond TV Mounting Solutions. So, ayun. So, yun yung negosyo niya dito. Ayan, tropa natin yan si RTV. Minsan lang kami Brad, no? Ngayon na lang ulit tayo nagganito, no? Busy-busy rin. Yun yung pagkakaiba ng tropa dito sa Canada. Magtropa dito sa Canada, tapos magtropa sa Pilipinas. Yes. Magkalayo. Kasi, Magkaiba. Kasi sa Pilipinas, parang anytime pwede kayo magkita eh. Dito, ang kaibigan mo, i-appointment mo. Totoo. Bira lang mangyari na bigla kayo magkikita. Bira lang yun. Sobrang iba. Sobrang ang iba. Samahan ang hirap dito ipaliwanag. sa Pilipinas. Kasi kailangan namin mag-ipon. Nangarap kami magpunta ng Canada. Nung nakarating kami dito, kailangan namin, ang amin naman pangarap, makauwi ng Pilipinas. Tama? Hindi, alam mo yun, totoo yan. Sabi ko nga, yung pakarating ka lang dito sa Canada, parang naabot mo na yung pangarap mo eh. Totoo. Diba? Parang living in living in a dream eh. Pero, tao tayo eh. Hindi. Yung pangarap mo makarating ng Canada, pag nandun ka na sa Canada, may gusto ka na namang iba. May gusto ka na namang iba. Diba? Natural lang yun kasi natural lang yun. human nature yun eh. Human nature. Tama. Parang ganito lang yan. Makapunta na ako ng abroad. Ayos na. Pero pagpunta mo ng abroad, nakita mo yung mga katrabaho mo, mas malaki ang sahod sa'yo. Gusto mo maging ganun din? Parang, gusto ko ganun yung sahod ko. Ngayon naman, pag kunwari, nabot mo na yung sahod na yon, gusto mo na naman lumipat sa iba kasi mas malaki ang, di ba? Parang, pero minsan pangit din yung masyado mo yung ambisyon. Kasi, yun nga, masyado kang focus sa trabaho. Sa tingin ko lang sa akin lang yun. May mga nakakalimutan ka ng bagay. Hindi ka na nakapag-enjoy. Kumbaga, Yes, yung totoo. true meaning ng buhay, hindi mo na nagagawa. Actually, totoo ka doon. Kasi, minsan, busy ako sa trabaho ko. Masaya ako kasi ang dami kong ginagawa, ang dami kong tanggap, madaming perang papasok. Pero minsan pag nagdadrive ako, nasabi ko sa sarili ko, ba't ganun? Busy ko, ito yung pangarap ko, ito yung pinagdasal ko na busy. Pero bakit? Parang may kulang, parang hindi ako masaya. Kasi, nabe-burnout na ako kada trabaho. Sa totoo lang, 'di ba, nung mga nakaraan, sabi mo 'di ba? Nag-aano ka na rin eh, parang uwi tayo, gusto ko na umuwi ng Pilipinas, 'di ba? Pagod na ako. Bawat usapan namin, sasabihin niya, gusto ko umuwi ng Pilipinas. Gusto ko umuwi ng Pilipinas. Kasi nakaka-burnout din, Brad, no? Kahit sabihin mo mag-long drive ka, nasa Canada ka pa rin eh. Kasi iba yung pag nasa Pilipinas ka. Na-miss mo yung ingay, yung barkada mo. Totoo. Iba yung samahan dyan, yung sasamahan dito. Thankful pa rin ako na nandito ako. Blessing yun eh. Blessing. Canada give me the opportunity. Ilang taon ka na dito, Brad, sa Canada? 17 years. 17 years. 17 years? Tapos, Or magsa-7. 2008, 2009. anong unang trabaho mo dito? Sa restaurant. Sa
food counter attendant ako. Ano ginagawa ng food counter attendant? Yung nag-serve? Actually, hindi ko rin alam. Basta nung binigyan Basta ako, yun yung nakalagay. binigyan ako ng opportunity. Siyempre, kahit naman sino, pagka sinabi na, pupunta ka ng Canada, ito yung magiging trabaho mo. Hindi mo na papansinin yun eh. Basta para sa'yo, makarating ka na lang dito eh. Anong ano mo dito? Landed immigrant? Contract Worker ka din. Contract worker. Ilang taong ka bago na permanent resident? So, kailangan kong maging supervisor para yun yung pathway ko. Kailangan mo. Kailangan ko maging supervisor. Tsaka, syempre, ang goal mo, madala mo yung anak mo dito, yung asawa mo. Yun ang goal mo. Yun yung ultimate goal mo. Yun yung pinaka-ultimate talaga, oo. Parang second na lang sa akin muna yung maging PR. Ang gusto ko, madala ko sila dito. Yung chance lang na makita nila kung ano yung nakita ko. Yun. Kasi Brad, kahit gaano kaganda yung isang lugar, pag ikaw lang yung nakakakita, parang hindi ganun kabuo, no? Parang, sana nandito sana nandito asawa ko, sana nandito anak ko. Para nakikita niya yung nakikita ko. Hindi ko pa kasi sure kung magiging permanent resident ako. Kasi nung pumunta naman ako dito, hindi ko naman pinagdasal maging PR eh. Siyempre, pinagdasal ko lang makarating dito eh. Second na lang yung bonus na yun kung magiging PR ako. Tapos, siyempre, kailangan ko magkonting sip-sip. Kailangan mo yun eh. Kailangan yun. Method yun, Brad. Kailangan mo yun. Basta huwag ka lang maninira na ibang tao. Method yun. Ang tawag doon, palakas. Palakas lang. Iangat mo ang sarili mo. Basta huwag ka lang mananapak na ibang tao. Yun, tama. Diba? Huwag ka Pero bago yun, Brad, ha? Kung sasabihin mo na, boss, tingnan mo to, nilinis ko to. Boss, tingnan mo tong okay lang yun. Tingnan mo tong ginawa ko. Pero wag mo sasabihin na, boss, Hindi tingnan mo tong gawa ko, tingnan mo yung gawa niya, ang pangit. Tama. Galing Diba? na. Parang ganito lang yan, Brad. Parang ganito lang yan. Kunwari, may dalawang empleyado. Yung isa, laging nag-good morning, sir. Oo. Diba? Ngayon, yung isa, sabi natin sip-sip yung isa. Parang, sir, good morning. Ma'am, good morning. Yung isa, masipag, pero hindi ganun hindi nakikita yung ginagawa niya. Hindi nakikita kasi Totoo yun. parang, kumbaga, sabi nga nila, minsan kailangan mo din na ikaw yung mag-step forward eh. Tingnan Diba? mo. Tingnan mo yung tingnan mo yung buhay. Kasi may mas magagaling sa akin. Magaling talaga sila. Pero tahimik lang sila. Nagtatrabaho lang. Tatrabaho lang sila kung ano yung papasok sila, gagawin lang nila kung ano yung trabaho nila. Magaling sila, masipag sila. Ako hindi naman ako kasipagan, hindi naman ako kagalingan. Pero pag nandiyan ang mga boss ko, syempre nagagaling-galingan ako, kailangan ko 'yun eh. Kailangan ko 'yun na yun yung way ko para maging supervisor, maging permanent resident. Yun yung goal mo eh, kailangan mo yun eh. Basta wag ka lang maninira nung nasa paligid mo. Tama, totoo yan. Makipagkompetensya ka sa sipsipan, basta Never ko yan. Ako, wag ka lang manira. Never ko yung ginawa, Brad, sa trabaho. Alin? Manira. Oo, kasi Oo. Ako, sabi natin, hindi ako mabuting tao, masamang tao ako, alam niyo naman yan. Pero, hindi ko nagawa yung manira ng katrabaho. Parang sablay yan eh. Ewan ko. Pero nagawa ko yung iangat yung sarili ko. Kasi yung yung halimbawa, yung sa Goldilocks, yung ewan ko kung napanood na to ng iba, may ano na ako nito, shinare ko na to dati, yung namili kasi yung Goldilocks ng 10 na marunong magsulat ng cake. Yeah. Nakapili na sila, pero hindi ako napili sa 10. Ngayon, ibinulunter ko yung sarili ko na baka pwede ako boss maisingit. Buti na lang Uragon din, Bicolano yon. Nakalimutan ko na yung pangalan. Pero yung isa, nakalimutan ko na yung pangalan eh. Pero siya yung gumawa ng wedding cake ni Marian Rivera. Ayun, siya yun. Pinasok niya ako. Sabi niya, sige, pasok mo na to. Doon nag-start, Brad. Doon nag-start na magtuloy-tuloy ang career. Kasi natuto ako magsulat. Naging decorator ako ng Goldilocks. Yung pagiging decorator ko, nagamit ko pag-apply sa Saudi. Tapos nagamit ko yung trabaho ko sa Saudi nang pagpunta dito sa Canada. Tapos ngayon, may sarili, kahit pa paano, mayroon ng sariling maliit na negosyo. Isipin mo kung hindi mo ginawa yun. Isipin ko kung hindi ko ginawa yun, Brad. Totoo. Isipin mo kung hindi ka nag-volunteer. Yung maliit lang na bagay. Maliit, pero binago niya yung buhay mo. Totoo.
Grabe. Oh, parang, ano kaya kung nanahimik na lang ako? Parang, okay, hindi ako nakuha. Okay lang, ano na lang. Baka hindi para sa akin to. Hindi mo masasabi yan. Hindi mo masasabi na hindi para sa'yo yun. Kasi baka minsan binibigyan ka ng chance eh. Totoo. Di ba? Nandiyan na sa'yo. Parang gusto mo isubo. Parang minsan gawa ka rin ng paraan, di ba? Tingnan mo, minsan ang buhay, di ba? Nung pumunta ako dito, wala naman akong gano'ng experience. Marunong lang ako magluto. Pero yung sa bahay-bahay lang. Oo. Di ba? Nagkataon lang na na-qualify ako. Mga kasabay ko, mga sa Jollibee, director ng Jollibee, mga chef sila sa mga hotel. Oo. Kasabay ko lahat sila. So, 30 kami nagpunta dito. Di lang kami sabay-sabay. Tapos, nung nakapunta kami dito, isipin mo yung 29 na may mga experience. Siyempre, medyo sip-sip tayo. Oo. Pero hindi ako naninira. Pero sip-sip ako. Namin ko yun. Yeah. Kailangan ko yun eh. Kailangan mo yun. Yung 29, mga manager na sila. Oo. Ako, naging district manager. Ikaw na. Trabahante ko lahat sila. Ano rin yun, ha? Diba? Kaya hindi mo masasabi ang buhay kung ano mangyayari. Maaring nasa baba ka lang Kasi ngayon. sa atin kasi pag sinabing sip-sip, ang dating negative agad Oo. eh. 'Di ba? Parang kanina sa school. 'Di ba? Ewan ko Brad, kasi tayo mga Pilipino may ugali tayong ano eh. 'Di ba smart shame nga tayo? Mhm. Nag-smart shame tayo. Yung parang kunwari magaling ka, sasabihin sa iyo, "Eh, ikaw na." Oh. Ikaw na magaling. 'Di ba? Parang ang dating, parang kasalanan ko pang magaling ako, 'di ba? Parang ang tawag doon, kung hindi smart shame, basta ayaw natin ng masyadong magagaling. So, kung may isang tao na parang parang Magaling. kunwari, Nagmamarunong. di ba minsan sa school mayroong mga talagang, ako na. Ang dating sa atin nun, papansin, Papansin. No? 'di ba? Pero hindi, yun talaga dapat ang gawin. Tama. Oo. Kailangan mo umangat sa iba eh. Compete, 'di ba? Parang Kailangan ikaw ang bituin na kumikinang Lalo- sa mata ng mga boss mo. hindi, lalo dati sa atin. Ngayon kasi wala nang first honor, second honor, third honor eh. Wala na. Dati kasi competition talaga ang school eh. Pero ngayon, parang yung parang may bracket na yung grading. Mhm. Parang lahat yan with honors. Gano'n na eh. Wala na yung first honor, second honor. Pero parang mas maganda dati. May competition ng konti. Valedictorian, salutatorian. Tapos Brad, paano ka na permanent resident, yung naging Nung naging supervisor ako, yun na yung naging way. Tapos umuwi ako, nagpakasal ako, nakuha ko na sila. So yun lang yung goal ko, makarating sila, maging PR. Tapos nagtataka ako bakit yung mga kakilala ko na mga taga rito. Basta pala, kung sakali man sa inyo may makakarating dito, huwag mong sasabayan yung mga taga rito muna. In terms of Well, kung halimbawa, worker ka, sila PR na, huwag kang sasabay. kasasabay. Sa luho, ganon? Sa luho, sa mga bagay, kasi binibuild mo pa lang yung sarili mo eh. Totoo. Lagi mo tatandaan, pag sila nagyaya na, labas tayo, shot tayo. Sila, Stable na yan. stable na yan. Tsaka sila, pagka na-pirate, makakahanap kagad ng trabaho. Ikaw, Diba tayo. ako, Brad, alam mo dati, na-realize ko yun sumasabay na ako sa mga kilala kong kasi dati, halimbawa, pagdating ko dito, ang mga naging kaibigan ko, mga estudyante sa NAIT, mga dancer. Anong dancer yun? Mga dancer. Mga nagtuturo sa mga dance studio. Akala ko yung binabatuhan ng Iba dollar. yun. Hindi nila alam yun. Yung binabatuhan ng tagpipiso. Ngayon, kung may alam kayo, i-comment nyo na lang. Hindi, yung gustong-gusto kong sumayaw, Brad, kasi medyo bata-bata pa ako nung pagpunta dito eh. Medyo 2017. Medyo kasagsaga. Wala pang TikTok noon ha. So, 2017. So parang yung hilig ko sa sayaw kasi medyo mahilig talaga akong sumayaw, Brad eh. Parang doon ko na parang gusto ko to. Ngayon, kahit may trabaho ako, sumasabay ako sa kanila. Sasayaw kami. Ngayon, minsan naapektuhan yung trabaho ko, hindi ako nakakapasok. Di ba? Oo, kasi may Paano- practice kayo eh. Paano kung
hindi nagustuhan ng boss mo yun, di ba? Oh, hindi actually medyo yung trabaho ko dito, sabihin natin hindi masyadong okay yung performance ko. Dito, sa ano? No, parang ginagawa ko Bake shop? ginagawa ko yung best ko sa trabaho, pero nakikita kong hindi masyadong happy yung boss ko. Pero, Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Sobrang bait nun. Baga utang na loob namin sa kanya yung papel ko rin dito kasi siya yung nag-sponsor sa akin. Kaya nandito na rin si Madam tsaka si Prince. kung kahit ako, Ano kasi Brad, nakailang absent din ako doon. Kumbaga, kanawento mo nga may yan. mga time na kailangan ako sa trabaho. Tapos Call and sick. ako absent. Call and sick. Kumbaga hindi ako naging responsible 100%. Pero kahit ano man nangyari, kahit ano, kung ano man yung narating mo ngayon, parte sila kung ano naman tayo ngayon. Totoo. Di ba? Marami akong natutunan doon. Tsaka sobrang bait. Grabe, saludo. Yung boss ko dito sa Canada. Pero dito ba, pahirapan ba makahanap ng boss na mababait? Hindi naman. Kasi, iyan ang isa pa. Minsan, makakahanap ka ng boss na mabait. Di ba? Oo. Mabait siya. Ngayon, pag sa sobrang bait niya, feeling mo, close kayo kasi mabait siya eh. Oo. Di ba? Ngayon, pag napagalitan ka, ang sama ng Sa loob loob mo. mo. Kasi magkaibigan kayo, feeling mo eh. Pero at the end of the day, boss mo pa rin siya eh. Boss mo siya. Siya nagpapasweldo sa'yo. Totoo. So, wala kang karapatan na sumama ang loob. Totoo. Lalo pagdating sa trabaho. Oo, kasi boss mo siya, bossing mo siya eh. Totoo. So, ayun lang. Napakadami namin pwede pag-usapan dito. Pero kung may gusto kayong topic, i-comment nyo lang. Ayan. So, testing lang to. Trial. Hindi namin alam. Talagang napadalaw lang dito si RTV. Kwentuhan. Sa mga hindi pala nakakalam, nasa Edmonton, Canada kami. Dito kami sa Alberta. Time check ngayon. Ano oras, Brad? 12:32 a.m. 12:32 a.m. Nandito kami sa gazebo at ang weather ngayon, temperature, medyo malamig na ngayon dito eh kasi pa-fall Temperature na. check. Saan ba? 12. Plus 12. Plus 12. So medyo malamig-lamig na ngayon dito kaya nakita nyo naman balot na balot kami. Pero may heater naman kami ditong malapit. Ayan, kung hindi pa pala kayo nakasubscribe dito sa YouTube channel natin, ayan, i-subscribe nyo na dahil lagi tayo mag-upload dito sa YouTube channel natin. Yun. YouTuber na tayo, Wala. bro. YouTuber. Oh. Ikaw ayaw mo mag-vlog. Walang time eh. Mag-ipakita mo na yung TV, ayaw mo. Pwede. Kaso meron ako kasing kaibigan, magaling mag-edit. Pero ayaw kang tulungan. Ayaw kong tulungan. Busy rin siya. Busy sa chicks. Busy siya. Meron siyang ka-FaceTime. FaceTime bago yun, ha? Dati video ko lang. Ay, FaceTime. ka-video call pala. Meron siya ka-video call. Cheers. Cheers. Brad, hindi ka nag-cheers. Parang lasing na ako eh. Hindi pa nga natapos yung kung paano nag-umpisa eh. Alin? Tayo. Paano ako nag-umpisa? Naputol na eh. Paano Hindi. Nag-break. Ano na lang yun? Next time na lang yun. Baka mamaya hindi na sila nanonood eh. Baka nasa... Baka Pero umay. ganito, hindi ako hindi na umay sa ano, Baka Spotify. sabi nila, ano ba Lalo na yung pagka mga pinag-usapan Viva Max yung ano, yung Spotify. nila? Mag-guest din ako Bebo Max. Bebo. Okay na, wag lang Bobo Max. Bobo Max. Parang mainit na dito, masarap. May ba? Hindi, sarap nga eh. Sakto lang.